Ako nga pala si Melvin Muñoz Salvador, nakatira sa Barangay Duyong, San Carlos City, Pangasinan. Naging isang magsasaka simula nung binitawan ng trabaho sa Maynila. Ngayon naman, nung pagkabitaw naman po, pagka-uwi ko dito, natsambahan ko po yung isang proyekto ni Sir BBM po. Nasa pagbabudget po nila sa ano po, TESDA. Isa po ako doon sa nabudgetan ng TESDA na nakapag-aral, pinonduhan, ilang NC2. Ngayon, ilang NC2 din po ang naibigay sa akin mula sa rice machinery, sa corn and field, rice field, training po. Tapos ruminants. Nagbayad po ba kayo doon, sir, sa ganung training? Bali, hindi po ako nagbayad. Ang ginastos ko lang naman po doon yung mga pag-ano ko ng mga picture, mga application. Okay. Ngayon, yung nagbayad, hindi naman ako nagbayad kasi dito, may allowance kami per day. Kayo pa Kami pang binibigyan, kami pang tinuturuan. And then pagkatapos nung naipasa namin, nagamit ko agad eh. Kasi nung andun na kami sa part na ang nanay ko ay presidente ng Farmers Association sa barangay namin. Ngayon, pag nakakabalita siya ng mga programang ganito, tatanungin ko yung agriculturist namin na pwede ba akong sumali sa ganyan, pwede ba akong mag-apply ng ganyan. Sige, open yan. Hanggat nung may mga binibigay ang gobyerno mula sa munisipyo, di kaya sa LGU, ganyan. Na-apply ko yung nakuha kong certificate dun sa pwede ako maghawak ng mga makinarya, malalaking makinarya, may alam ako dyan, kaya ko siyang i-drive, kaya ko siyang patakbuhin, and then kaya ko siyang i-maintain habang tumatakbo, ganyan. Mga maintenance niya. Kung hindi dahil dun sa training na yun, wala akong ka-idea. Hindi sa amin maibibigay yung isang traktor. O meron galing yan sa mismong sa agriculture. Ngayon, anong taon nabigay sa inyo, sir? Bali, last year pa lang, mag-isang taon pa lang sa amin. 2023. Oo, mga So, ganyan na. panahon ni PBBM. Oo. Ngayon, ang inaano kasi dahil dun sa yung training ko sa mga machineries, sana hindi kami makakakuha ng traktor. Kasi ang pinagbabasihan kasi sa taas, yung lawak ng sakahan sa barangay. Ngayon, ang lawak ng sakahan ng barangay namin maliit. Pero yung mga sinasaka namin nasa ibang barangay. Kaya hindi namin kinonsider nung agriculturist namin kasi talagang kinukulit talaga namin si agriculturist namin na makakuha kami ng ganyang makina. Kasi parang yung mga farmers namin, kasi ako din nag-ooperate noon, ako din umaano. Yung mga nila parang nasa Barangay Duyong kami. Naka-register kami sa Barangay Duyong. Ang sinasaka nila nasa Bacnar. May medyo malayo, ibang barangay, malayo na. Pinupuntahan pa namin yan. Pupuntahan ko pa yan. Kaya yung mga farmers namin, naging masipag magtanim, di tulad dati na maghihintay kami sa bukid na andun, andyan kami sa kalsada, maghihintay ng traktor kung may dadating. Ngayon sa barangay namin, namin yung yung kung kailan namin gustong magtanim, kailan namin pwedeng i-timing yung itatanim namin, nakukuha na namin yung timing eh. Hindi tulad dati na pag napalagpas na namin yung timing ng pagtatanim, yun na, doon na yung na aabutan ng baha, masisira, sayang. Pero sir, gano'ng kahirap yung time na wala pa kayong mga kagamitan na naibigay ng Ang hirap. Kasi yung mga ibang farmers namin nagre-renta pa ng patubig. So, mabigat talaga. Mabigat. Sa bulsa lalo. Oo. Gumagastos. Gumagastos pa. Kwentuhan mo kami about naman sa parang naging tulong, suporta ng administrasyon ng kasalukuyang administrasyon ng PBBM sa inyo. Maganda kasi ngayon dun sa na nila, yung parang sa binhi. Dati kasi may libreng binhing dumadating kasi. Dati delay. Tapos na magtanim, tsaka pa lang na ibibigay. Pero hindi timing. Pero nung napalitan yung administrasyon, nakupo na si presidente natin.
Ang nangyari, naging advance. Before kami, parang ngayon, meron ng binibigay ngayon para sa taniman ng palay ngayong season. Nag-aani pa lang kayo, Meron na. may binida na Oo. standby, gano'n. Nag-advance siya, hindi tulad nung dati na nadidelay. Ngayon, wala din naman magawa yung agriculturist namin kasi inihintay din yung binhi na yan, mga papel-papel. Ngayon, advance na sila ngayon. Parang before kaming magtanim, before namin itiming yung pagtatanim na, andyan na yung binhi. Binhi ng mga ano, sir? Palay, mais, ganyan. Yan, Nagbibigay mga sila, talaga oo. na, aside sa binhi, sir, ano pa yung Nagbibigay mga sila ng mga abono. Hmm, Mga, mga buto ng mga gulay. yan yung mga Oo. binhi. Kasi, dinidistribute yan. Marami. Pati mga foliar fertilizer, marami silang binibigay. How about sa monetary, sir? Pera, ganyan, may binibigay Sa pera, meron silang binibigay na budget sa amin. Parang yung last month, na binigyan kami ng budget sa pagtatanim ng mga gulay. Binadgetan nila yan mula punla hanggang sa abono. Ngayon naman, ang ginawa lang namin, syempre, alangan naman pati pagbungkal ng lupa, sila pa ang gagastos, kami na. Kasi andid dyan na rin yung traktor. Yung mga kumulang na sakali kasi diretso yung mga talong kasi yung tinanim namin. Yan, diretsong maintain yan ng abono, spray ng insecticide. May mga binigay sila, pero nung naubos na, syempre, cargo na namin yun andun na bumunga na Dapat kami sanang magbibigay din sa kanila Kaso nga lang, ang nangyari din kasi, yung mga ibang farmers din naman namin, pag may pumunta, kasi enjoy sila ito, ganito, galing sa yan, proyekto yan ng ano. Ngayon, yung mga bunga din, imbis na ibenta namin, pinapahinginan namin sa kanila. Ganun yung naging nangyari. Kaya yung agriculturist namin meron ulit silang programang tinawag nilang cash for work. Cash forward. Oh, dito na-apply na sa amin yan, kaya lang nung last month, i-implement sana, sabing na-postpone yung ano. Kaya okay lang, kasi meron may mga listahan na rin ng mga farmers na maggagawa ng activity na yun. Ngayon, wala namang hinihingi si agriculture pag nagbigay siya ng ganyan Yung talagang tinutulong nila, ang gusto lang nilang makita, pag tinanim, ayos, tapos na pagkukunan namin. Yun ang gusto lang na makita sa amin, sa agriculture. Basta maging active yung mga para maturuan din yung mga ibang, parang yung mga hindi nagsasaka. Parang yung doon sa unang ginawa namin pagtatanim. May mga iba kasi kontra. Diba? Ganito wala din yan, ganito, ganyan. Pero nung nakita nila yung mga produktong lumabas, alam mo bang punta sila doon sa bahay? Kagawad, meron pa bang butong galing sa DA? Sabi, meron pa dito, kaya lang di ka na makakapili kasi ang naiwan na lang dito, buto ng siling aba. Tapos yung ayaw nilang itanim, yung pechay, mahirap kasi alagaan sa amin ng pechay. Meron dito, basta itatanim mo, sige. Ganun. Bibigay na lang. Bibigay, imbis na bilhin. Ang pagbibili ka ng mga binibigay nilang mga buto, nasa 70 pesos, 80 pesos yung isang sachet lang. Ayun, ang binibigay sa amin dyan, may 100 sachet yan, mga aabot sila ng 200. Libre lang yun. From ano yan, sir? From, Sa DA mismo sa DA. Sir, how about sa di ba, parang kung maririnig natin, parang nabuhayan ng loob yung mga kapatid natin na mga... Mas lalo kami dun. Kasi sabi ko nga, yung dating hindi namin tinatanim ang lupa, yung mga lupa-lupa namin, naya lang tumutubo, nakatenga lang. Ngayon, may tanim talaga. So parang nabuhayan kayo ng loob talaga? Kung yun ngang may mga tanim na mangga na dati hindi namin gustong taniman. Kasi, aksaya lang yan ng oras, maliit din lang ang ibubunga. Ngayon, merong mga libreng binibigay sa amin, hindi namin binibili. Mas lalo, meron na kayong pambungkal na magagamit. Bungkalin namin, itanim namin, abunuhan namin, alagaan namin. Tingnan nyo ngayon, napagpuproduktan namin. Kahit hindi naman totaling yung talagang ibubunga niya, dapat sa araw talaga, may binibigay pa rin siyang produkto. Isang ka makakakuha nung hindi mo nabibilihin. Diba? Mas lalo sa palengke, lahat na nang bilihin, mahal So, bawas gastos. Bawas gastos yun. Tanim ka lang sa likod ng bahay. Kasi, pipitas ka lang, yun na yung gagamitin mo. Yung mga kapitbahay mo din, pwedeng pag hihingi sila, pahingi nga ng ganyan. Di, hindi lang kami ang nalis ng gastos. Kaya sa akin mismo, ako mismo, ang laking ginhawa sa amin,
mas lalo ako. Kasi nasa amin yung makinarya eh. Hindi na kami maghahanap eh. Hindi tulad dati na sabi ko nga, maghihintay kami buong mag-araw dyan sa bukid. Standby kami dyan. May dumating man o wala. kami. Ngayon, pag hindi na namin nakuha yung timing ng pagsasaka nga, yung parang itatiming, ito sana, dapat itong week na to, ganito na tumubo na, ganito na kalaki. Ngayon, nakukuha na namin. Kaya madalang na sa amin ang malugi. Ang problema na lang namin ngayon, parang itong sitwasyon ng mais ngayon. Sabi ko nga, pag-harvest, ang nagiging nangyayari kasi yung mga pumupuntang bumibili, masyadong binabarat. Kaya, Isa sa mga problema. yun ang problema. Kaya sana, marisolba nila yun na direktang silang mag-aangkat para hindi ganun yung presyo. Parang ano sir, gobyerno mismo dapat Oo. bumili na lang. Kasi yung mga anong nangyayari na obserbahan ko rin kasi yung mga may talaga pangalan lang talaga ang nakakapagbigay sa mismong gobyerno. Dapat kasi pag sa amin sana talagang mag-iikot sila eh. Sila ang iikot na kukunin mismo yung produkto namin eh. Kasi yung mga kumukuha ng parang mga ahente ganyan, masyado nilang binabarat kaya dun bumabagsak yung ano niya, kaya marami na rin ayaw magtanim dahil dun sa presyon nila eh. Dun lang yun lang eh, yung mga bumibili lang talaga ang problema, pero ang magtanim talaga naging masipag kami dun, pero ang medyo umaayaw kami kung magkano nila bibilin para na lang hinihingi, para na lang hinihingi na yung produkto sa amin.